Welcome back sa channel mga tito. Ayan, kaka uwi ko lang galing sa GC Mag. Nagpapalit ako ng o-ring mga tito. Hindi naman siya sumingaw, pinamaintenance ko lang. Ito yung napanalunan ko. Ito naman ang ginawa ko dito mga tito, pinataas ko yung kanyang output. Ayun, naging 1.8 siya, dating 1.6. So itotono ko siya ngayon mga tito, itong dalawang unit, kasi pinamaintenance natin. Syempre kailangan ibalik sa dati, yung dating power niya ibabalik natin. Papakita ko sa inyo kung paano ko siya tinotono yung mga unit ko. So simple lang yung ginagawa ko mga tito. Syempre kailangan natin ng ito, chrono mga tito. So yung ginagamit ko pang China lang. Ito, galing China, Shopee. So ito yung mura lang pero reliable naman siya. Okay naman para sa akin. Tapos syempre yung aking PLW para dito sa PRNB. Ito, yung medyo mahaba na barrel. Tapos ito naman gagamitin ko dito NB Gen 1 para sa NB17. So hindi parehas yung ginagamit kong pellet mga tito, kasi magkaiba nga ng setup, kaya hindi parehas. Siyempre meron din talang meron akong dalang Allen wrench para if ever na hindi pa ako hindi ko pa gusto yung speed niya o yung lakas, pwede nating hinaan, pwede nating laksan. So sa mga hindi pa nakakaalam, ang power adjuster nitong V2 nandito, gawi dito na part. Kaya pagka tatanggalin mo siya, makikita mo yun butas saka may tornilyo. Sa mga hindi pa nakakaalam, lalo na sa mga bagong may-ari ng GC Mag unit, nandito po yung adjuster niya mga tito. Papakita ko sa inyo mamaya pag makuha natin yung chrono, yung niya, speed niya, gagawin natin. Ito yung chrono ko mga tito. Maraming dito nagkakamali kasi hindi nila alam kung paano kunin yung FPS. Pag inon mo yan mga tito, lalabas na yan, pindutin mo lang, ayan. Pag lumabas yung FPS, pipindutin mo para maging FPS yung read nya, yung babasahin nya. Hindi na kayo magko-convert kasi yung iba hindi nila nakukuha yung FPS, kino-convert pa nila. So hassle yun, kaya ganun yung ginagawa ko. Ganito lang mga tito, ulitin ko. So naka-off, i-on natin, long press, on. Ayan, lalabas yung 8. Ayan, pag lumabas na yung FPS, saka ulit pipindutin to mga tito, para itong button na maliit. Start na tayo, kunin ko na yung speed. Yun lang. Meron ako ang strap, so hopefully mahawakan niya. Anong pagkakaiba ng 1.6 na output sa 1.8? Kasi diba yung ibang mga 1.8 yung output nila minsan may 1.9, 2,000. Kaya GC Mag 1.6 lang talaga siya nakaset pag bagong bili. So try natin ng 1.8 kung anong pagkakaiba. Siguro sa lakas o sa hangin, depende. Pero ang gagawin na lang natin, ma-observe ko to pag palagi ko siyang ginagamit. Tara, start na tayo mga tito. $915, dagdagan pa. So medyo bitin yung kanyang bubuksan na natin siya at i-adjust natin yung kanyang adjuster. Ayan mga tito, sa mga hindi nakakaalam, ito yung adjuster ng GC Mag. Ito, maliit lang siya.
Ito mga tito, yung kanyang adjuster. So pagka hinigpitan mo yan, lalakas yung power. Pag niluwagan naman, hihina. So ayan yung kanyang spring tension. So ayan yung pinakasimpleng paraan para tumaas o bumaba yung power ng airgun na GC Mag. So ganun lang mga tito. Tapos try ulit natin. Dati 915, tumaas na siya ng 921. Kunti pa. Hihitin ko pa mga tito. Abutin natin ng 950. Ayun. Abot siya ng 955 mga tito. So, confirm lang natin yung kanyang speed. Isa pa. Ayun. 953. So, okay na yon mga tito. Nasa ano na siya. Magandang speed na. 955. Ibabalik ko na para mai-zero natin. Mai-zero na ng maayos mga tito. Kung ganun lang kadali mga tito. ganun lang kadali i-bono si GC Mag. Mabilis lang. So, yung ginagawa ko mga tito, simpleng simpleng pagtotono lang para at least gumanda yung patama sa hunting. Kasi sayang naman ang padapo kung hindi tatamaan. Okay na, yung kanyang speed. Next is zeroing na tayo mga tito. May target paper ako doon, 40 meters karton. So yun yung magiging target natin. Pero i-foresight ko muna ito mga tito. Kasi hindi ko alam kung saan babagsak yung pele. Ayan. So ganun yung ginagawa ko mga tito. Foresight. Silipin mo muna yung butas ng barrel. Itapat mo doon sa target para hindi ka mahirapan sa paghanap ng impact ng bala. Medyo, ang pansin ko medyo maano din sa hangin, yung 1.8 pala. Medyo maaksaya. Sobrang init. Mga dito. One hole lang. 40 meters. Okay na. Check natin. Maaksaya ng hangin. So ito yung hangin ko mga tito. Naging medyo maaksaya siya sa 1.8 tapos 955. Ilan lang pa lang yung puto ko pero nahati na kaagad. Nasa 2.8. Ito yung
groupings niya kanina. Dito ako nag-adjust hanggang sa napunta ako dito. Nag one hole na siya dito tapos bumaba uli. Pero okay lang, mahangin kasi mga tito kaya siguro naapektuhan. So okay na yan, 40 meters, ganyan ang ano niya. Kanyang groupings. Itong medyo ano. Okay na sa akin yan, 40 meters. Mas napadali ako mag zero ngayon. Kasi nung dati 1.5 lang yung ano niya, output. Nahirapan ako bitin sa hangin kaya pinalikyan ko ng 1.8. Okay na to, si number 19. Okay na sa groupings yan, 40 meters. Okay na sa akin yun. So next natin ito, si ang number nito 172. Ay 19 tapos 172. Halos parehas lang pag pinag-add mo yung ano. Pag in-add mo tong 1 at 7 I mean 7 at 2, parehas na 19. Hindi na nagkalayo, parehas lang. Ayan, dalawang unit ko mga tito. So ang speed nito na kukunin natin is 900. Yan 905 mga tito, yung kanyang speed na dati. So yun yung ibabalik natin. Yun mga tito. Same procedure mga tito yung sa ginawa natin kanina. Kung hindi maganda yung kanyang speed dito, open ulit. $922. Okay na to, 906 mga tito. So tamang tama na to sa hunting, 906. Hindi naman siya maksaya ng hangin kahit na 900. 16 lang yung kanyang output. So ibabalik ko na mga tito para may zero na natin. So, target ko mga tito nasa 31 meters. Zero na siya. Oops, ito na yung kanyang zeroing. Dito ako nag-adjust. So ito yung kanyang final ano. Ito mga tito. Yan yung final output niya. Sutik. Pasensya na kayo sa kuko ko. Marumi na, hindi pa ako nakapag nail cutter. So ito yung groupings niya. Ano yan, apat na ano yan mga tito, sa 31 meters. So 905, 908, 906, 908, ganun ang FPS nun, si NB17. So ang ginagamit kong pellet dyan yung NB Gen 1, bibili kay Sir Leandre. Ayan, so okay na yung ating mga unit mga tito. So itong isa 905 FPS, para barang June, pero okay lang yung tama niya, ano din, one hole. So hindi siya pellet to pellet, pero mas maliit pa sa kuko. Okay na yon para sa akin. Tapos itong isa
955 fps. Ito malaki. 955 fps mga tito. So mahaba kasi mas mahaba kasi ang barrel niyan, kaya mas mataas yung kanyang speed, mas mabilis. O ganun yung ano nun mga tito, pag mahaba ang barrel mo, hindi siya mahirap pataasin ng speed. Ayan mga tito, so hanggang dito na lang yung vlog natin. Sa mga nanood at nagtagal sa video, maraming salamat. Sana may natutunan kayo sa pag-adjust ng speed o lakas ng GC Mag Classic. So pare-parehas yun sa GC Mag Mobile, GC Mag V2, Classic V2, saka sa Magnum, pare-parehas. Ang pagkakaiba lang kay Magnum nito, mas maraming pihitan, mas maraming adjuster yung Magnum, kaya medyo mataas yung kanyang price. Sa mga gustong bumili nun, yun ang maganda dito. Pero syempre mataas yung price nun. So nandito lang mga tito, at paalam. Susunod ulit na vlog natin. Yung mga shoutout sa susunod na mga tito, hindi pa ako nakapagbasa. Sige.